Ayan, I'm back. After 2 months, pasensya na, sobrang busy lang talaga sa work. Ngayon, pumasyal tayo sa Abu Dhabi Grand Mosque after so many years. This is my 5th time to visit Grand Mosque. Kaya lang may bisita tayo, fresh from New Zealand. Sinundo natin sila sa kanilang hotel at fresh na fresh kahit wala pang tulog. Ayan, mapapansin nyo, nakabalot ako. Bawal na pala yung labas ang buhok at labas ang balat. Hindi ko alam na wala na palang nare-rent or pinahihiram na abaya. Kaya ayan, pinahiram pa nila ako ng kanilang polo. Anyway, ayan, sinakay tayo ni Kuya Kabayan. Siya ang driver ng golf car ba ang tawag doon, para hindi na tayo maglalakad ng malayo papunta sa loob mismo ng Grand Mosque at makikita mo sa mga walls kung sino yung mga celebrity at important people na naka-visit sa Grand Mosque. At ang alaki after pandemic, ang laki na ng pinagbago. Meron mga restaurant sa ilalim, hindi ka nalalabas kahit nagugutom ka. Pagkatapos mong umikot ng medyo may kalayuan, may kakainan ka na. Ayan, e-enter na tayo sa loob ng mismong mosque. Doon sa labas, sa ilalim kanina, malayo pa yung lalakarin mo. Ayan, kita nyo naman, napakaganda ng panoramic view ng buong mosque. Malaki-laki at malayo-layong ikutan at lakaran ang ginawa namin sa loob ng mosque. At marami pa kaming agenda kasi one day lang kanilang layover. Ayan ang ating bisita. Pawis na pawis. Syempre, ang sabi ko, wala ka sa United Arab Emirates pag hindi mo naramdaman ang init ng Dubai. Pero at that time, nasa Abu Dhabi pa tayo, no? So, ikot-ikot lang. Ayan, matapos naming ikutin ang Grand Mosque, sinakay uli kami ni Kabayan palabas kasi medyo nagutom na kami. Doon uli kami sa ilalim dadaan pero hindi mo kakayanin maglakad at medyo may kainitan pa. O ayan, pagbaba namin, doon na kami kumain and next destination from Abu Dhabi, Dubai. Akalain nyo, for one day, inikot namin ang buong United Arab Emirates. Hindi naman halos lahat. Ayan, nandito na tayo sa papuntang Dubai. Sumakay tayo ng water taxi kasi pupuntahan natin ang Old Souk. Kung napanood yung Jessica Soho, ang KMJS ba yun? Oo, dyan siya pumunta. Ako, 15 years na ako dito, hindi pa ako napupunta dyan. Kaya, eto na, let's go! Kailangan pala may bisita pa para lang pumunta. O, ayan, nakita nyo ang mga spices. At yan sa Miracle Garden ko, like 2 years ago. Anyway, habang naglalakad tayo dyan, makikita na natin ang maraming mga kinds of gold kinds. Yung mga malalaki, ayan, kita nyo naman, yan ay nagkakahalaga. Oh no, nagtitimbang na almost 64 kg. Ayan, basahin nyo na lang at talaga namang napakaganda, nakakabighani. Magiginis ba naman niya kung hindi magaganda? Ewan ko nga ba, sino ba magsusot ng ganyang karaming ginto? Hindi ko siguro kailangan yan. Hindi ka na makakalabas ng Pilipinas pag yan ang suot mo. Anyway, para lang mabusog ang ating mga mata sa mga ginto, ayan, kinuna na lang natin siya at ang gaganda niya talaga. Promise. At syempre, hindi na natin pinakita sa inyo yung iba nating destination dahil sa sobrang init, hindi ko na siya nakukunan ng video. At last but not the least, hindi kompleto ang Dubai o ang pagbisita mo sa United Arab Emirates pag hindi ka pumunta ng Dubai Mall. Ayan, at nadaan natin ang Museum of the Future. Hindi na po kami pumunta dyan kasi kapitbahay lang ng hotel nila yan. Kinabukasan na raw sila pupunta. At ayan na nga ang Burj Khalifa, ang the tallest building in the whole world. Pero may nabasa po ako, mayroong magtatayo yata na medyo mas mataas pa dyan. Anyway, i-enjoy nyo na ang dancing fountain. So, nagsisimula ang dancing fountain ng 8 o'clock in the evening. Every 30 minutes, tutugtog yan at sasayaw ang fountain. O, paano po? Ito na po at uuwi na kami, gabi na. Thanks for watching. Don't forget to like and subscribe. Promise po, pag medyo marami pa tayong time, mag-upload tayo ulit. Tingnan nyo naman, ang daming tao sa Dubai Mall. O shalala, enjoy. Come Habibi, visit Dubai. Bye!